Sa MGB, marami naman tatapalan dyan eh. Kasi kung hindi kayo natatapalan, hindi sana nangyari itong mga illegal mining, illegal sand mining, na para magkaroon kayo ng ngipin o magkaroon kayo ng pangil. Sa ngayon kasi sir, parang bungal kayo o sinasadya nyo maging bungal lang talaga. Wala pa kasi nagsisita sa inyo ever since Ako pa lang eh. And I've been doing this, ilang taong ko na kayo sinisita, kaso hindi nyo ako mabigyan-bigyan ng mga ebidensya. Kaya dyan sa DNR, pasensya na sir, isa kayo sa pinakakurap na agency. Ang nangyayari, ASEC, sa lahat ng mga ginaganap ngayon na exploration, walang consultation, walang community consultation eh. Exploration agad ang ginagawa nila. And then pag sinita mo yung MGB, kayo, sabihin, meron kaming ginawang consultation sa barangay, sa mga kagawad, kay chairman, sa sanggunian, panglungsod, sangguniang panglalawigan, pero wala talagang consultation directly doon sa grassroots, doon sa mga apektado ng mga residente. You don't do that. Alam naman natin, itong mga pasintabi, alam naman natin, itong mga nilalapitan yung opisyalis, natatapalan nyo naman yon. At kayo naman, tinatapalan din. I'm not mentioning any names, I'm just saying yung totoo naman talaga. Sa MGB, marami naman tatapalan dyan eh. Kasi kung hindi kayo natatapalan, hindi sana nangyari itong mga illegal mining, illegal sand mining. Natatapalan kayo dyan sa MGB, kaya patuloy pa rin ang pamamayagpag nito mga illegal mining. Meron po kayong ballpen papel dyan, sir? Ito, ang dami. MacArthur Leyte, MacArthur Iron Sand Project Corporation. Abra, Yamang Mineral Corporation. Dinapigi, Isabela. Yan. Dinapigi Mining Corporation. Homonhon Island Eastern Samar, Large Scale Nickel. Santa Cruz Zambales, Brooks Points Palawan, Surigao del Sur, Lake Cebu, South Cotabato, Gutalac, Zamboanga del Norte. The list goes on and on and on. Ang dami po. And even while we speak, tuloy-tuloy pa po yung nagaganap na exploration. In fact, ang pinakalita sa Leyte na nabulabog yung mga tao na mayroong barko doon na bahura dahil magde-dredging naman. I mean, marami po nagaganap ng mga dredging, black sand mining, copper mining, what have you, exploration. Hindi niyo po na monitor yun, sir? Sir, namomonitor po namin. In fact, yung binanggit po yung mga lugar ay meron po kaming mga report na natatanggap sa aming mga regional offices. Then what did you In do? particular po yung sa may Leyte, halimbawa po, sa may Okay. MacArthur. Nagsalita na po yung aming regional director mo si Glenn Noble na nagsabi siya na wala pang approved na permit yung pagpapatakbo ng dredging equipment ng kumpanyang involved. Kaya po, ang pagkakaintindi ko po ron, tumigil po yung kanilang mobilization. Doon po sa iba naman, Teka muna, sige, let's start, concentrate muna, focus tayo sa yung sa Leyte. Napa-stop na yan, I think, back in 2022, am I right? they were on, I think they had a care and maintenance work primarily po because the market for magnetite was not there. Hindi sir, napatigil yan, stop operation, and then pinayagan ulit mag-operate. Up to now po, naka-care and maintenance po Take yan. ba natin sila, Mr. Chair? Okay. Naka-care and maintenance po yan, sir. Ano ibig sabihin ng care maintenance? Meaning, they're not really in operation, but they are required by law to ensure na yung kanilang operation, yung iniiwan nila, o yung kanilang hindi They've been ginagalaw. operating for weeks. Wala pong pagkakaintindi ko po. Pagkakaintindi niyo po, ibig sabihin, bulag po kayo. Pero kung tatanungin natin yung taong bayan doon sa Leyte, alam ng lahat na tuloy-tuloy yung operation nila. Ganun man po palagi nangyari, kahit na sa ibang mining locations na illegal, Zambales especially, na kung saan nasa likod ata, isang makapangirang politiko, hindi nyo kaya mapatigil. Amin kung hindi mapatigil, then pwede kayo lumapit sa national government na mga agencies, authorities to help you out. So sir, tanong lang, bakit sir patuloy pa rin nagaganap yung illegal mining sa ating bansa at yung MGB walang ginagawa at kung hindi pinapayagan na lang? So ibig sabihin ba nito, sir, ASEC inutin na po yung MGB, hindi natin maasahan? O siguro pinakamaganda sa i-lifestyle check lahat ng mga
opisyalis ng MGB. Do you agree with me? 100%. 100%, Your Honor. Okay, so sir, bakit hindi kayang, alam ko monitor ng MGB yan, diba? Yung mga mining activities, illegal mining activities so to speak, bakit hindi po ginagawa ng paraan ng MGB? Kailangan pa kuminsan dumaan sa korte yung mga tao mismo mag-file ng protest sa court. Kuminsan yung mga taga-LGU na oppose. So kayo mismo dapat, it starts with you guys sa MGB. Kayo mag-initiate ng para ipatigil yung illegal operations such as illegal mining, black sand mining, dredging. Why are you not doing it? Example ko sa Mindoro, may nagkaroon ng illegal dredging. Nakarating sa inyo, pinabayaan nyo, I have to go through the governor and then the governor has to ask that company not to stop because nag-ingay ako. Kung hindi ako nag-ingay, tuloy-tuloy yung dredging, everybody happy. Happy kayo, may happy doon sa local government. Kung hindi pa lumapit sa akin yung mga taga Mindoro, hindi pa napatigil. So sir, bakit po? Bakit ninyo kayang patigilan? Ano bang problema? Ano bang kailangan ninyo mula sa committee na ito or other Senate committee na para magkaroon kayo ng ngipin o magkaroon kayo ng pangil? Sa ngayon kasi sir, parang bungal kayo o sinasadya nyo maging bungal lang talaga? Wala kayong ngipin. Ibig sabihin, hindi nyo nagagawa yung trabaho. Kulang pa ba kayo sa enforcement because may mga kailangan pang batas na gawin para mabigyan kayo ng ngipin? And kung kailangan, what are those laws that you might need o support that you might need from national or local authorities? Kaya nandito tayo ngayon in order for you to be able to enforce the law against illegal mining, sir. Maraming salamat po, Your Honor. Simulan ko na lang po dun sa huling katanungan in terms of the enforcement. Malinaw po sa amin na yung ating batas, yung RA 7942, needs an improvement in terms of the definition of illegal mining, in terms of the penalties that are being imposed under the RA 7942. That is something that we would request this honorable body to look at so that we're able to get those penalties upgraded to the point that it makes difficult for companies to operate. Sa ngayon po kasi, kung titignan po natin yung ating mga batas, pati po sa environmental law, ang pinakamataas na penalty niya ay nasa 50,000. Kung ang project niyo po ay nagkakahalaga ng bilyones, malamang-lamang maghano kayo. Hindi nyo gagawin yung tama, magpapahay na lang kayo ng penalty na 50,000. So isang bagay po yan, nahihilingin ko po sana kung pwedeng silipin natin yung part na yun, and we already have submitted our suggestions on how it can be improved in terms of the enforcement part ng aming sa mineral industry. Sa katunayan, nagtayo po kami ng panibagong grupo within the DNR, an enforcement team that would now look at not just the mining part, the illegal mining part, but also the environmental lapses po yan. Sinisilip na po ngayon ang aming ahensya para palakasin. Pero ito po ay ad hoc team pa rin ang nangyayari po rin sa amin. And what we do, ang MGB po kasi by law have the power to deputize PNP and all the law enforcement agencies to help us out. Ginagawa na po namin po yan pagde-deputize. Ganun din po ang problema lang. Karamihan po ng aming mga nailagay po, halimbawa, nag-embed na po kami ng mga tao sa mga probinsya. Yung budget po niyan kadalasan ay hindi talaga naibibigay po sa amin. Halos kakainin po niya yung budget ng aming opisina. Isang bagay, pangalawa po yung sa aming pangangailangan. Pangatlo po is dagdagan yung aming mga tao dahil lalo halimbawa po sa Surigao, napakarami na po ng mga minahan. At kakaunti po ang aming organisasyon para bantayan sa araw-araw. Ang ginagawa po namin sa ngayon ay we were using remote sensing. Meron po kaming tinayong geospatial team within the DNR na meron na kaming... Wala kayong drone na ginagamit? Meron po. Aside from the drone, we're now using the geospatial team namin that looks over daily satellite imagery. Nakikita po namin real time ngayon kung merong silang paglampas sa boundary ng kanilang mga MPSA. Pero po, yun nga po, medyo ito ay nasa isang organisasyon pa lamang ng departamento. Kung ito po ay may da-download sa aming opisina o kung anumang opisinang involved,
malaking bagay po, malaking tulong yan pagdating po sa monitoring. Medyo may kamahalan lang po ang pagsusubscribe sa Planet. If I'm not mistaken, yun po yung Magkano po yun? medyo makakapagbigay po siguro ako sa inyo. Magkano nga po? Hindi ko po makakuha ngayon yung Magkano nga po? Ballpark figure. Siyempre sir, you should know it by now kasi ikaw mismo nagsabi, yun ang mga pagkukulang na kailangan mapunuan ng sagay magawa nyo yung trabaho. So you should know at least the amount na you need. So para operation- i-forward namin yun sa DBM o kung kanino mga agency para mabigyan kayo ng pangil, ika nga. Opo, yung operations center po namin ay tinatayo kada region, all 15 regions. Sa amin po lamang, meron kaming at least mga 50 million na kailangan. Ang naibigay po sa amin ng DBM ay 10 million. It's a quick response So fund. kulang pa ng 40 million po. Meron pong, sa amin lang po yun sa central office. Ang pinag-uusapan po natin dito, lahat po ng region ay magkaroon ng operations center na kung saan they are being equipped with, as I said, yung latest technology, remote sensing, para meron na rin po kami mga drones na ginagamit. Okay, matanong ko lang sir. Okay, let me interrupt you briefly. Sa enforcement, kayo po ay binigyan ng kapangyarihan na pwede maitap ang PNP. Tama? How about the military? We can do that, sir. In fact, we're So, coordinating. ibig sabihin, the PNP and the military is at your disposal if need be. Tatawagan nyo, okay, meron dito gumagawa ng illegal mining, hindi namin kaya yan kasi hindi kami mga armado. Lusob na mga kapatid, kaya gawin yon. Nagagawa na po po yun. Very good. Eh bakit sa Surigao hindi nyo ginawa? Ikaw na mismo nagsabi, kalat na, talamak na ang illegal mines sa Surigao. Eh yun pala, alam nyo. So ba't nyo ginamit yung Marines, Army, PNP? Why not? Nagagamit na po namin yung ating mga kasandatahan. Eh, kung gamit yung asal, ikaw mismo inamin mo na parang inutil kayo, kalat na sa Surigao. Oh. Sa Surigao po, nakahuli na po kami roon ng mga ibang mga nagmimina. Ibang mga nagmimina. Dapat lahat ng mga nag-illegal mining. Mga Sir. illegal na nakikita. So parang parang selective kayo eh. Yung mga maliliit na walang pang-friendship, yung mga inuuli. Pero yung malaking pang-friendship, hindi nagagalaw. That's selective enforcement. Totoo yan, sir. Alam mo naman siguro, hindi ako nagbibiro. You know that for a fact, right? Tulad nitong sa Leyte, MacArthur Leyte, 14 hectares na ng palayan ang lumubog. It took them months bago maging ganitong estado ng mga palayan. And you should have monitored this. You should have done something about this, but you did not. Why? Nabanggit po na ang aming region ay nagmo-monitor po dyan sa lugar na yan, sa may MacArthur. At currently, ang nabanggit ko rin po na sila ay under care and maintenance, wala po silang active mining. Wala nga po silang active. Meron sir eh. Meron ako mga information na karating sa akin. Nag-active mining sila not only dito sa MacArthur, kaya nakakait ng ulo sa pagdating ko pa lang dito dahil yung black sand mining talamak pa rin. Ito sir, sabihin ko sa iyo, sana patriotic ka. Yes, sir. Nag-illegal mining sila, black sand mining, dredging, tapos ngayon ang madedredge dito ng mga buhangin dinadala dyan sa West Philippine Sea para maglagay ng artificial island. Kasabot kayo dyan. Ibig sabihin, hindi naman kasi directly. Dahil hindi nyo ginagawang trabaho nyo, kaya nagkakaroon ng illegal dredging dito at yung mga buhangin na nakukuha rito, nilalagay dyan sa artificial island sa West Philippine Sea. Alam niyo yan siguro, sir. Am I right? Sa aming pagkakaalam po, Your Honor, yung binabanggit po nating dredging / black sand mining ay nangyayari po sa Zambales at ang mga hindi naman po black sand, actually ito is mga sand na kanilang napuproduce ay dinideliver sa mga reclamation projects dito sa north, sa may bandang Manila Bay. At yung iba, papunta yan sa project po ng Aero City po yata sa may Bulacan. Wala po akong personal na kaalaman. Pero alam niyo po yung black sand mining, hindi na po dapat yan. Ang black sand mining po sir, ang katotohanan, kung pagbabasihan natin ang current demand, ay halos wala na. Dahil masyadong Hindi nga, walang market po for black sand. yan ba'y pinapayagan? Kung ito po ay may permit na na-issue ng gobyerno at valid and subsisting, then they can actually do the mining. Saan pong batas meron nakasaad na okay lang pong black sand mining? Can you mention that to me?
na yung black sand mining is being allowed under the law? Meron ba? Baka, correct me if I'm wrong, educate us if we're not educated yet, na inaalaw sa batas natin yung black sand mining. Kung meron, di, okay sir, gusto ko makita. Your Honor, very general po yung nakasulat Magbanggit po kayo. sa ating mining law, yung RA 7942, na lahat ng mineral na nasa loob ng pag-aari ng Hindi, yung Pilipinas. particular black sand mining. Kasi naging issue na po yung black sand mining. Very specific yung black sand mining pagka po siya ang ina-apply na mineral Right. na miminahe ng isang kumpanya. Halimbawa po yung nabanggit po natin sa Leyte, magnetite sand po yan. Magnetized sand. What's the difference between magnetized sand versus black sand mining? Yung black sand sir, yun yung parang colloquial name of, yan ang tawag nila ng, So pareho lang. pareho lang po yan. Actually, sa technical, it's a magnetite po siya. Magnetite. Meron siyang iron, meron siyang titanium, vanadium, rare earth elements, and all So those. that is being allowed as long as you can secure the proper permits. For as long as you're able to secure the permits and the approval of the constituents that you're working with. And yung mimina na black sand, hanggang saan ba dapat pwedeng dalhin yan? Local lang ba o pwede ba i-import yan, ay export? And then pag in-export, anong mga permit pa ang kailangan nila? Kasi okay, iba pa kasi yung huhukay sila ng black sand, iba pa yung magnetite, aka Yes. magnetite, Yes, sir. iba pa yung i-export nila. Right? You know that, right? Yes po. So, mag-ibang permit yun. At yung permit na para ma-export yung madala sa labas ng bansa, dadaan yun sa MGB. Ang And then, of course, customs. opo, Am I making sense? yes sir, yes sir. You're making sense. All I'm saying sir is as far as the magnetite mining is concerned, that's the upstream side of the business, madaling magmina. Pero yung downstream side, meaning when you do the processing, that's where we don't have. Yan Okay. po yung isang bagay na pwede pong susugan ng ating mahal na senador sa atong buong Senate para ang ating pagmimina ay hindi lamang magsimula doon sa taas, upstream, but we need to somehow downgrade to go down the level to reach yung midstream and downstream part. Okay. Katulad halimbawa po ng nickel. Mhm. Bago ko po iwanan yung magnetite, iisang bansa lang po ang merong kapasidad para ito ay ma-process. And that country is? And that is China. China. And now China does not have any market for magnetite. Primarily po because mayroong mga elementong hindi babagay sa kanilang produktong pinuproduce. Mhm. Merong mga elementong nandun sa ating magnetite sand na hindi nila magagamit. Na kung sakasakali mang dadalhin nila sa kanilang bansa at ipo-process, baka hindi po magtuloy ang kanilang magandang mga produktong ginagawa. So as far as magnetite is concerned, at this point in time, Your Honor, the market is not there. And that's the reason why along the beaches of Zambales up to the north part hanggang sa Cagayan, wala pong magnetite mining. Okay. Meron lang pong talagang nagde-dredge. Yun naman po, ang pagde-dredging naman, ito po ay hindi po sakop ng MGB. These are all river restoration projects by local government. No, they front lang po nila yan. Yes. Huwag na tayo maglukuhan pa. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Okay. Ginagamit lang nila river restoration. Pero ang totoo niyan, dredging yon. Ngayon, kukuha silang permit for river restoration. Kasi sa dredging, hindi sila makuha permit eh. And then after a couple of days, pupunta sila doon sa dagat at doon na sila magde-dredge. Ganun po yung nangyari. Alam mo naman yun, sir. Kunyari ka pa. Huwag na tayo maglukuhan. Di ba, sir? Na sa aking nagiging obserbasyon po, kasi nung pagbalik ko po ng gobyerno, dahil ako po yung nakapag-retire ng 2 beses, isa po yun sa katanungang na itanong niyo po sa akin in Oh, one di ba, of sir? in one of the budget hearing that we had. Oh, di ba, sir? At that At time, least consistent na ko. Oh. Di ba? opo. So, ganun naman At talaga that time yun, sir. po ang aming sponsor po ay si Senator Cynthia Villar. Siya po yung aming budget Pasalamat nga po ako kay Senator Jinggoy kasi nag-hearing. Dapat ang hearing na ito sa environment. Anyway, itanong ko na rin po. Medyo mapapalitan ng konti. Pasintabi dun sa mga resource person kay Senator of course, yung idol ng bayan.
Ikaw yun. Siyempre si Robin Hood Padilla, si Robin Hood Padilla. Yung tree planting, meron kayong programa, tree planting ang DNR. By the hundreds of millions ata yung budget dyan. Paano natin malaman na talaga nagkakaroon kayo ng mga greening program na nagagamit talaga yung budget sa greening program? Kasi ako, nagdududa ako, sir. Marami ako nakausap ng mga farmers na sinasabing yung greening program daw ninyo palpak. Yung greening program that's supposed to replace doon mga naputo ng mga kahoy because of mining, etc. Eh, nangyari, nabubulsa lang daw ata yung pera kasi di ba per tree ang pinaplant yan, may budget, yung greening program. I don't know, how much is the budget for the greening program? Ano ba tayong ano niya? Ha? Parang Your Honor, parang ang pagkakaintindi ko, ang aming budget ay for maintenance na lang po yata. Hindi, pero wala bang taga-dinner dito na ano? Ito po. Okay, meron kayong greening program. How much is your budget sa greening program? Your How much Honor, annually? I'm the OIC Regional Director of DNR Region 2. Ang maalala ko po is na-slash nga po yung National Greening Program natin ng malaki. Ibig sabihin, na-stress din yung perang mabubulsa. Okay, but then how much po? Kung hindi ako nagkakamali ay less than 1 billion na po ang 1 billion, region 2 lang ito. hindi po ang buong Pilipinas. Buong Pilipinas, less than 1 billion. Yes, po. Now, paano malaman ng taong bayan na talagang nagastos niyo 1 billion para sa greening program para magtanim ng certain number of puno? Yung 1 billion, ilang puno dapat natatanim noon? At nasaan yung mga punong yon? Meron ba tayong mapping doon at drone na mabibilang talaga na totoong napunto sa greening program, yung 1 billion na yon? Kasi I doubt it. Yes, Your Honor. Kasi nung during mga previous hearing, Opo. I was asking for the numbers, I was asking for pieces of evidence, nasaan na, nangako na bibigyan ako, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako binibigyan. Ang masasagot ko lang po yung sa proseso ng ating National Greening Program, Your Honor. Bago pa tayo magtatanim sa mga lugar sa ating mga forest lands, open forest, ay meron po tayong tinatawag na survey and mapping na ito po ay ginagamitan ng geospatial analysis. So minamapa po yan, sinasubmit po sa ating Forest Management Bureau at yun po ay inaaprobahan. Kaya nga po, Opo. is it by tree o by square meters land area? Paano ba? Yun pong mga Kasi itong 2026 pala, 565 million, 565. kalahating bilyon. lahat ng billion. So itong kalahating bilyon, saan bang area ito? Okay. Yan pong kalahating bilyon ngayong taon na Your Honor, Mr. Chair, ay mapupunta po sa maintenance and protection ng mga naitanim po nung nakaraang 2 taon. Kasi wala na ho tayong budget sa mga bagong plantation na ibinigay ng ating So Kongreso. you mean to say itong 565 million sa maintenance na lang ito? Nakalagay doon sa budget nyo, greening program, meaning magtatanim kayo ng mga bagong puno. Tuloy-tuloy pagtatanim ng puno, iba pa yung pagtatanim ng puno, iba pa yung sa maintenance. So what you're trying to tell me now, hindi na kayo magtatanim kung hindi i-maintain nyo na. And what kind of maintenance are you doing? Meron ho tayong tinatawag na people's organization na beneficiaries ng National Green. Okay, and who are these peoples? Sila po yung And how are they? nasa pamayanan po na nandun ho sila. Give it the list of those peoples. We will provide, Your Honor. Of course. And then how much are they being paid? Per day, per week, per month? Baka mamaya mayroong mga ghost project to. Kasi 565 million para lamang sa peoples. Sabi mo na para i-maintain yung mga tanim. I don't believe you, sir. Nakapaloob po ito sa tinatawag na community participation sa ating I know, kayong gumawa ng policy na yan. Kayong gumawa ng programa yan. Pero what I need is hard evidence na talagang there's such a thing na maraming ganitong number of people na talagang involved sa pag-maintain ng greening program. Kasi napakalaki ito, sir. Kalahating bilyon. And where are they? Who are they? Anong oras ang trabaho nila? Anong araw ang trabaho nila? Para kung kailangan ko mag-verify, pwede ako mag-random check myself kung kinakailangan kasama ang staff ko. Titingnan ko talaga kung nandun sila sa mga oras na yun. Kung sila ba'y weekly o monthly. Pupuntahan ko talaga yun. Believe me. Yes, Your Honor. Kaya you give me those. We will request the Forest Management Bureau to provide the national list po
Your Honor. You have to provide us national list and the list of those people. Yes, Your Baka mamaya gagawa-gawa lang kayo ng pangalan na maski na non-existent yung mga pangalan na yun, ilalagay nyo lang. Mag-invento kayo ng mga pangalan para mabigyan na ng budget. Nakarehistro po lahat ng ating people's organization sa Oo nga, sir. CA, Your Oo nga, sir. Kahit naman sino pwede maggawa ng people's organization. What I'm trying to say is hard evidence Yes, Your Honor. na magpapatunay na itong 565 million nagastos talaga ito sa mga tao na magme-maintain ng greening program kasi napakalaking pera to. 'Di ba? At saka kung meron kayong budget para sa tree planting, nasa yung mga puno itinatanim nyo. Wala pa kasi nagsisita sa inyo ever since. Ako pa lang eh. And I've been doing this. Ilang taon ko na kayo sinisita. Kaso, hindi nyo ako mabigyan-bigyan ng mga ebidensya. Talagang kukulitin ko kayo. Hindi ako titigil. So, give me proof na nag-exist yung sinasabi mong organization na screening program. I need the list of those people, saan sila located, paano ba ang trabaho nila, weekly, monthly, paano ba sila, everyday ba sila, weekly, how many hours a day, monthly, how much. I need those informations. Kasi i-verify ko talaga yun, sir. Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Magbibigay po kami agaran para sa Region 2 at isusumiti ko po yung request para sa kabuuan ng Pilipinas po. Kasi po ang hawak ko lang po is ang DNR Region 2 sa Cagayan Valley, Your Honor, sir. Okay. And then let's go back to mining. Yes, sir. Unless kung may questions here, Central. Yeah. Sir, just to add po sa nabanggit kanina, unfortunately, Sir DNR, ang nangyayari po kasi, like yung CBFM program po ninyo, alam na nga, nandyan na po na stewardship and yet you allowed it to be mined. Just like po sa Dupax del Norte, sir. How come po, ito ay forest protected area, watershed, at the same time stewardship na po na grinat mismo ng DNR and yet you allowed it na ito po ay maminas. Siguro po ito po isa mga gawin po natin na pinagkakagastusan po ng taong bayan na pagka million, billions by the billions and yet you still allowed it to be destroyed by these mining companies, foreign mining companies at the expense of the people. Pakisagot, DNR. Sa RE 7942 sa Philippine Mining Act po, hindi ho kaagad-agad na DNR will allow. Meron nung tinatawag na ground validation, Mr. Chair, Your Honor, bago magbigay ng area status ang ating DNR sa mga proposed exploration sites. Yun pong policy is kailangan din pong ma-review para po inote po natin yung recommendation po ng ating kagalang-galang Florentino Dinos para po doon sa mga areas covered by reforestation projects ay kung maaari po kapag may ground validation at natapos po ang ground validation ay maaring i-recommendang hindi na po sasaklawin sa mga exploration activities. Sir Chair, Your Honor. Sir, meron pang karagdagang question. Yes, sir. Po. Hindi ba dapat bago pa nabigyan or naibigay na po sa mga mining companies yan, ay ginagawa na po natin yan na mayroon na po talagang inspection? Bakit po, paano po nangyari yan na ngayon nyo lang sasabihin yan na investigate muna namin na andyan na, nagkakagulo na yung mga tao, gumasto na yung mga tao sa mga stewardship program, na sasabihin, ngayon lang po sasabihin na investigate po namin. Parang baliktad po yata, sir. Your Honor, Mr. Chair, may I answer po? Go ahead po, sir. Sir, doon po sa Wugal exploration, nagkaroon ng ground validation ang DNR bago po nabigyan ng exploration permit ng MGB. Ito po ay isinabmit natin sa MGB at naging input po para sa kanilang decision-making process. Sige Sir. po, go ahead po, sir. And that is within the permit area, sir. You allowed it. Naandyan po. What happened, sir? Ayan, sir. Sir, Hirapan Your ako Honor, sumagot. we Gusto mo, will- magkuha ka pa ng mga alipores mo para tulungan ka. sir. we will answer po directly, Your Go Honor. ahead po, sir. Hindi ho kasi automatic na bawal po ang mining sa forest projects within forest projects ng DNR. In fact, ang nakalagay po, even forest land can be timberland, classified as timberland, and
to some extent, forest reserves can be made subject of exploration activities, Mr. Chair. Sa ating Batas RA 7942 o So that has to be visited and amended as far as I'm concerned. Kailangan, what's Yes, the use? Magagawa tayo ng greening program tapos mamaya pwede yung sirain sa exploration tapos para magmina dyan. Stupid yung batas na yan, I'm sorry. Pero I think that has to be amended. yes, Ano ba, katulad na lang yung sa yung sabi ng mga taga-barangay sa Inaban at Nungia, Nungia proposed exploration area ng Wugel Corporation within the 70-hectare National Greening Program. Kali. Meron tayong greening program doon, 70 hectares na yon. Kakalbuhin mo yon lahat para lamang sa isang exploration. At yun ay sabi niyo pinapayagan sa batas sa kasalukuyang batas natin. Mr. Chair. Go ahead po, sir. With regard dun sa binanggit mo, Sir Mr. Dinos, yung exploration sa batas natin, we could enter an area kahit may CBFMA o may IPMA or whatever yung forest project, government projects, for as long as you get a clearance. Kaya kung di naman bibigyan ng clearance nitong mga holders na ito, wala rin. Yun ang punto ng natin, ng batas natin. As long as may clearance. They get a Saan manggagaling yung clearance? galing doon sa yung sa mga forest project holders. Mga holders po. Siyempre bibigyan ng clearance kasi may kita. Kung magbibigyan ng clearance, pag walang clearance, walang kita. Ikaw naman, sir, pati ba naman tayo maglulukuhan pa? Mr. Chair, if I may, Mr. Junior Taligan po. Sir. Mr. Chair, meron pong isang organization or association sa amin na part ng greening program, kasali din po sa part ng Barangay Oyaw is Barangay Oyaw, may 100 hectares po doon na kasali sa greening program. And then some part of that area, kasali din po sa area ng mining exploration. At sa pagkakaalam ko po, wala pong na-issue yung association na yon na clearance sa mining. Kasi walang participation yung association doon sa mga public consultation na sana na hindi naman naganap, Mr. Chair. Yun po yung sa amin sa part sa Barangay Oyaw. Ayan. Thank you. Nakikinig po kayo, DNR? Yung sinasabi ni Mr. Taligan? Ano pong opinion nyo doon? Ano pong reaksyon nyo, sir? yun pa lang kung binigay, Mr. Chair, Your Honor, and I will defer to the wisdom of our MGB leaders here, ay exploration permit po. Wala pa pong actual na operations na inaprubahan po. That's exploration activities po. Anyway, DNR, maraming mga insidente na pinapayagan yung magkaroon ng exploration ito mga mining companies without even consulting mga stakeholders. Halimbawa, yung mga residente sa lugar na yung maapektuhan, yung mga farmers, mga fisher folks, etc. Especially mga farmers na masisira yung kabuhayan nila. Buti sana kung may bibigay sa ng relocation, bahala na. Basta magmamining kami rito, bahala kayo kung saan kayo pupwesto. Wala dapat may consultation. Yun naman talaga importante, di ba? May community consultation. Huwag yung mag-aasa lang kayo sa barangay. So how do you do it? Pag halimbawa, sige, may lalapit sa inyo, mukhang legit ang dating at mag-request ng exploration. Okay? So, sino ang unang pinaparatingan nyo ng information about yung request for exploration ng isang mining company? Ganito po yung proseso natin, sir. Bali, pagka nag-file ang isang aplikante, it goes through the process po ng area status clearance. And before that, dadaan pa rin siya sa posting, publication, radio announcement. Ginawa po natin to, bali, ina-announce natin sa public eh. Kaya po ito ginagawa. How do you announce it, sir? Through the publication, sa dyaryo po yan. Yung dyaryo na napakalayo at walang nagbabasa. Bali, Oh, come on, sir. Dyarista rin ako. Opo. Meron yung mga Senator Robin, magpapublicize sila sa dyaryo na halos walang circulation. Ayun. Kasi ng requirement eh.
Meron na, pero dapat mag-publish kayo sa dyaryo doon sa lugar na yon na malakas ang circulation or sa radio program or better off, makinig ka sir. Total, halos lahat naman meron ng Facebook, di ba? Yes, sir. So mag-post kayo sa website ninyo and then ibu-boost nyo. Kunyari, kung ano mang barangay, anong lugar yon, mag-boost kayo sa Facebook para ma-cover lahat ng area doon sa barangay niyan at magsisulputan, pupunta sa barangay, teka muna, magkakaroon pa ng exploration, mag-usap-usap tayo. Ganon. Ang ginagawa nyo, magpo-post kayo sa tabloid na walang nagbabasa, tapos radio station na anlayo, walang nakikinig, doon kayo. Yeah. Hindi, totoo yan, ginagawa yan. Sus na mo. Di ba? Your Honor, bali yung ginagawa nating publication, isang national at saka isang regional. Meron po yung sa probinsya. At the same time, yung radio announcement, doon din to sa lugar na yon, kung saan yung may radio station. Bali, i-announce po yung ito pong merong exploration na permit being applied for. Sir, I subscribe sa mga major national dailies. Wala ako nakikita mga announcement ninyo about exploration. Wala. Anong national newspaper? Tapos bigyan yung date, babalikan ko. Meron ako sa bahay, dami ko nag-subscribe ako. Sige po. Sige, sir. Wala wala kayong ginagawa. And going back dun sa minention niyo po kanina, yung social media and yung mga website, actually meron tayong bagong DAO 2025-17, sinama na po natin yun doon. Kaya nga sir, wala hindi nyo ginagawa yan. Yan ang gawin nyo sa social media, isa yung mga katulong. Mag-post kayo and then ibuboost nyo on that particular area na kung saan may propose na gagawa na exploration para lahat ng mga tao doon sa area na yun magkaalamanan. And ilalagay nyo doon kung paano sila mag-participate doon sa gagawin yung town hall meeting para maghingi ng opinion o permiso. Ganun po, sir. Are you doing that already? So, bali, actually, yung ito pong daw na ito, bago lang po ito. Bali, na nag-take effect ito itong June 15, 2025 lang. At wag ko kayo umasa lang kay chairman. Wag lang kayo umasa sa mga kagawad, di ba? Sa local government. Kasi pasintabi, hindi naman lahat. Pero ilan dyan sa kanila, madaling gawing friendship ng mining company. Kawawa naman po yung mga residente. Kasi sir, kung ginagawa nyo lang trabaho nyo, wala na sana yung mga nag-oppose dyan. Di ba? Palagi may nagpaplaka dyan. No to mining, no to exploration. So ibig sabihin, hindi sila na-consult. Kasi if they were consulted right from the start, hindi nila kailangan pang mag-picket-picket. Dahil they were consulted and na-turn down nila at pinakinggan nyo sila. Tapos. O bakit marami pa rin nagpipicket palagi? Dahil they weren't consulted. Because if they were consulted, they weren't there. Kasi Runner. Bali kasi based dun sa records, dumarating po yan sa central office, yan yung pinaka-final review namin. Yung records po shows na meron po itong mga certifications na in-issue itong mga LGUs na ito. Kaya po nagtuloy-tuloy yung proseso ng... ito sir MGB Region 2 initially denied the exploration permit application of Wugel Corporation. Okay? But it reversed its order of denial. Kumbaga, nag-flip, bumaliktad. Later on, at inaprobahan niya exploration. Bakit? Sa magkanong kadahilanan? Di ba, dininay nyo? So, nakita nyo, probable cause na dapat i-deny ito, may problema to, etc. And then later on, mali pa ng pagka-denial, sige, go. Yeah, yes, Your Honor. Actually, the denial I made based on the 2010-21. But then, with due respect to the authority of the national government, they have appealed for my denial, but the national government have reassessed and conducted the validation on the area for that purpose. Okay, what was the reason for the denial in the first place in 2010? It was within the, as they have mentioned, the Magat Forest Reserve. As you Correct. mentioned. Okay, But it was very valid denial yan. But it was appealed to the Main DNR office. central office. And then the central office said, wala kami pakialam kahit na... They conducted validation on the site. Yeah. Baka nung mag-conduct ng validation, nakapiring mata ng mga naggawa ng validation. Siyempre, yung una nag-deny sa region, they conducted validation. Tama?
Tama, they will not issue a Based on denial. Your Honor, based on the RA, 2010-21, it is an area close to mining application. Hindi So- nga, sir, teka muna, balik tayo doon sa yung region 2, yung sa region, they issued a denial based on the investigation assessment they've done. Tama? Based on the 2010-21, it is an area close to mining application, Your Honor. Exactly. Of course, nag-conduct sila ng investigation, right? Assessment. And then, nagbigay ng reason kung bakit dininay, right? Pero pagdating sa main office, ni-reverse yun at pinayagan. I think the central office also conducted the ground validation in the area, Your Honor. Kaya nga. So, bilib ako dun sa nag-conduct ng ng validation sa Sir. region. Bali yung unang denial, it was based on map. Sa mapa po, it will be showing na nasa loob siya ng Magat River Forest. Pagka ganun po ang situation, dininay po ng region, yung proponent can raise it up hanggang Appeal sa main. appeal po sa Office of the DNR. Pero what do you think? Nagkamali ba ang region doon sa ginawa nilang decision for the denial? Mr. Chair, linawin ko po yung proseso. So, bali po ang MGB kapag natanggap po ang isang exploration permit application, ipapasa po sa concerned DNR office sa kung saan lugar. This point po yung DNR Region 2. Nung pinasa po sa DNR Region 2, ang una pong gagawin is titignan sa mapa kung nasaan yung applied area. So nagkaroon po ng sertifikasyon na base sa mapa ay ito ay nasa loob ng Magat River Forest Reserve na Kaya nga, so ibig sabihin, nagbase sa mapa yung nag-deny sa region. So ang ibig sabihin, pagdating sa DNR main office, mali yung mapa? hindi ang ginawa nung nagkaroon ng appeal base sa proseso sa administrative order natin, nagtanong po ang central office sa DNR na paki-ground validation na po ito at tignan po kung nasaan yung mga relative position at ano yung status ng lugar base sa makikita at ma-observe ng inyong team. Kaya po noong June 2 to 5, nagkaroon ng composite team na kinapibilangan po ng MGB Region 2, DNR Region 2, Provincial Environment and Natural Resources Office Nueva Vizcaya, and Senro Dupax del Norte. Ang ginawa po nila from June 2 to 5 ay tinignan ho nila yung stato nung inapplyan na 3,101 hectares. Pagkatapos po ay nagkaroon ng focus group discussion sa mga affected communities. So kung maaari ko pong basahin po So ibig sabihin, yung affected communities were consulted. in a focus group In a caucus. discussion. So why are these communities na sabi nyo na consult, nanggagalaiti? Opo, yun po They yung weren't consulted. Baka may consultation o how siya o washi-washi lang. Kasi kung na-consult sila, di sana hindi sila nanggagalaiti, dapat hindi sila nag-iingay. Ito yung mga communities affected ang nag-iingay. Sabi niyo na-consult. Mario, Nung lumapit sa national. Mr. Chair, may I continue please? Go ahead. Marihong doon sa consultation, binigay po nila yung kanilang mga hinaing. At doon po sa rekomendasyon na ipinasa ng DNR Region 2 noong June 17, 2025, nagkaroon ho ng tinignan ho nila yung biophysical characteristics ng applied area. Nasaan ho ito relative dun sa mga mapang existing sa aming opisina at ano ho yung kanilang mga naging rekomendasyon. Kung mamarapatin ho, maaari ko bang basahin yung Yes, sir. recommendation. Pero ito, sir, nakabulabog ng utak, Yung isang mining company nag-apply for exploration sa isang lugar and then sabi po ng region, ng DNR, na hindi pwede kasi tingnan niya sa mapa, hindi talaga pwede yan. Diba? Pero however, nung nag-apply sa DNR went through all this complicated process
Diba? Went the extra mile. Ika nga. Para lamang mapagbigyan itong mining company. Gumastos. Sabi nyo nga, marami pang mga grupo ang kinonsulta. I mean, dahil lang dito sa kumpanyang ito na dininay na at gusto nyo mapagbigyan, kaya gumawa kayo ng mga paraan para maaprubahan to. And then you said, itong main office nagkonsulta sa community na affected. And I'm telling you, these people na sabi niyong kinonsulta at umapruba, bakit nagagalitin ngayon at nagko-contest? So what I'm trying to point out here, DNR, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. I don't know, it's the other way around or something. Kaya dyan sa DNR, pasensya na sir, isa kayo sa pinaka-corrupt na agency. Hindi naman lahat. Of course, mabait ka siguro, mabait din si ASEC, pero marami din sa inyo, especially MGB, napaka-corrupt. Nakakalbo na yung ating mga bundok, kalikasan dahil sa korupsyon nagaganap. Palagi may lumalapit sa programa ko na pinapayagan, binibigyan ng permit na makapag ng babuyan, manukan, naapektuhan yung mga kabahayan. Binibigyan ng permit ng MGB. Kumbaga, hindi na kayo concern sa kapakanan ng kalikasan natin, mga tao, basta may friendship. I mean, again, this is not for all MGB members or DNR members. Yun lang po talagang pananaw. Yun talagang pananaw na marami. Left and right, pinapayagan yung mag-mining. Di ba? Kasi kung ginagawa yung trabaho nyo, sana limited lang. Hindi ako talaga kontra sa mining per se total. Pero dapat selective, dapat talagang well screen yung pinapayagan talaga. Ngayon, ang dami na left and right, sobrang dami ng mining, sir. Again, sir, last na to. Yun nga lang yung sa Google Corporation. Sir nakakasama ng loob, dininay na pinupuri ko po yung nag-deny. Kung sino man yon, napakabuti nila kung ilan ba sila. They did the right job. Maganda yung ginawa ng trabaho. Kaso, ni-reverse ng national, baka etong si Google, baka may connection na politiko, baka may connection na government official, plus pera, pag sama-sama mo, boom, aprobado. You know what I'm saying, sir? And again, I'm not saying na corrupt kayo sa kayong dalawa. I'm not saying. O kayong tatlo. Kasama pa si sir. Diba? I'm not saying, of course, meron mga tao sa inyo na hindi magandang ginagawa. Sir Chair, mari po bang sumagot kahit konting? Sige po, sir. Maraming salamat po, Your Honor. Gusto ko lang kong liwanagin sa committee, sa kagalang-galang na committee, na yung pong naging rekomendasyon ay base po sa scientific na pagsusuri dun sa lugar. Kung mamarapati nyo, basahin ko lang po yung apat. Okay, sir. Sisingit muna ako, sir. Alam mo yung tinatawag na watwatan? Pag hindi mo alam to, ibig sabihin kahapon ko lang pinanganak. Alam niyo yun. Alam yan, Sen. Robin, yung watwatan, so sasabihin nila na kumuha sila ng permiso sa mga residente na maapektuhan. Papatawag niya ni chairman, punta kayo dito, may pakain. Papakain. Tapos, o dili kaya, magbibigay ng mga ayuda, papapirmahin. Siyempre, lahat ng present para pakainin, pipirma ka, pipirma. Tapos, hindi alam ng mga pinapakain o pinapirma na yun pala ay pumipirma na sila para payagan yung mining. Exploration. Ganon yun. Marami ako mga taong, nagsumbong sa akin. Yan yung mga estilo nyo. Totoo yan, estilo nyo. Papapirmahin yung mga tao dahil papakainin ninyo, may pakain, parang piyesta, di pipirma naman yung mga pobre, syempre gustong kumain. Yun ang gagamitin nyo na ito na, may signature na umokay sila. Later on, babalikan ng residente. Hindi ako, pumirma ako, akala ko libre pagkain. Yung pala, permiso na para makapag-mine, exploration. Ganon din sa mga ayuda. Bago magbigay ng ayuda, kasabot si chairman pipirma muna kasi bibigyan ka ng ayuda, pipirma yung mga tao. Tapos ngayon, gagamitin yon sa na rin, mining. Sige po, continue sir. So naintindihan niyo sinasabi ko sir?
Okay, sir. Sige po, sir. Tuloy niyo po, sir. Sige. Opo. Senator Robin. Sandali lang po. Gaano po kahaba yung inyong sasabihin? 4 na paragraphs lang po na maliit po, Mr. Chair. 4 na paragraph. So Opo. ilang minuto po yan? Mga 1 minute lang ho. Sige po, mabilis sige naman po. ho ako.